yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi, ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga eh. Kasi iba yung O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Oh. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? O pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganon eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong batch na ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang, yung bang resolusyon ng Senador Amy kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Nung ang chairman nag-text nga sa akin ng napakarami. Sen Dante, sabi niya, pwede kaming makiusap sa iyo. Sa nakikita naming nangyari sa kinahinatnan ng aming pinagsama-samang buwis at pagsisikap sa ilalim ng kahirapan namin. Ganyan lang pala ang nangyari. Pwede bang ipakiusap mo rin na huwag muna kaming magbayad ng buwis sa 2026? Sabi nila eh. September ito eh. September to October 2025, yun ang pakiusap nila sa akin. Tinanong ko nga yung biyaya na nandyan eh. Nandyan yung Lumabig. Lumabig ba yun? Lumagi. Lumagi. Commissioner Lumagi. Yung nauna po yan. Sabi ko, Secretary Bunoan. Secretary Pangandaman. Bigyan niyo ako ng sagot dito. Anong isasagot ko sa mga tao ito? Walang nakasagot kahit isa. Sabi nung
Yusek Cabral, buhay pa. Oo. Yusek Cabral, Your Honor, tama po yung kanilang tinetext sa inyo. Hindi naman kita hinihingan ng opinion kung tama sila o hindi. Sabi ko siya, tulungan nyo kung ano yung sasagot ko sa kanila. Wala. Pero ako nang gumawa ng sagot. Sabi ko, ako po ay makikiusap sa inyo. Alam ko po ang damdamin ninyo. Pero kung hindi po kayo magbabayad ng buwis dahil nga po sa nangyari sa atin, Opo. lalo pong lulubog ang ating bansa. So makikiusap po ako sa inyo, magpasensya muna tayo habang hinahanapan po natin ng kasagutan ang problemang kinakaharap natin. Balik tayo rito. Hindi mo ba kailangang harapin ito? Inaako mong responsibilidad dito eh. Mas magaling yan kaysa kay ganun. Okay lang. Ako ba nagdamdam? Hindi. Tapos gusto ko nga kung may mas magaling nga eh. Dahil ang importante, matugunan natin ito, mabigyan natin ng lunas ito, dahil sa bayan. Huwag na natin pag-usapan kung sino yung magaling. Ang importante kung sino yung mananalo. Ang taong bayan. So isa ng tabi ko na yon. Problema lang, naggagaling-galingan lang pala eh. Sasabihin mo na, may kulay ito eh. Huwag ka nang magkulay. Huwag ka nang gumawa ng napakaraming excuses. Hindi ito ang kailangan ng Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at
pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas.